every year, inaabangan ko yung series si Tecno sa Camon dahil isa sa pinaka-favorite kong series nila dahil lahat ng phone na ginagawa nila dito ay merong solid na camera and also solid na build quality. And yeah, ngayong taon, 2026, meron na tayong bago which is the Camon 50 series at yung unit na hawak-hawak ko dito is the Camon 50 Ultra 5G. And meron din ako ditong base variant niya which is the Camon 50. And meron nga pala akong good news sa inyo. Ipapag-giveaway ko sa inyo itong aming Camon 40 na base variant unit. And also ilalagay ko yung mechanics neto at gagawin natin yung mismong overall giveaway doon sa ating main channel which is para kay Steven Tips. So abang-abang. So ngayon, pag-usapan muna natin itong ating Camon 50 Ultra 5G. Tara, samahan nyo ako at i-unbox natin at alamin natin yung mga pwede nating malaman sa phone na to. Bale, kaya nagsabi ko pag sinabing Camon, laging camera-centric or camera focus yung mga punan na nirili. And makikita na agad natin yan dito sa box. Meron tayo ditong tinatawag na Super Zoom Flash Snap. Bale, isa na naman yung features ni Camon, gagaya doon sa kanilang flash snap feature last year. Feeling ko ganun lang din yan, pero wala akong idea at the moment. Pinagmamalaki din nila dito yung sensor na ginamit, which is Sony Lithia 700C triple 50 megapixel lens. And kapag tinignan pa natin yung ibang specification, meron tayo ditong 6,500 mAh battery capacity, 45 watts fast charging support, 1.5K 144Hz ultra bright AMOLED screen display, which is hindi na rin naman surprising dahil yan yung laging ginagamit na display ni Tecno sa mga phones sila. And then lastly, meron tayo ditong MediaTek Dimensity 7400 Ultimate chipset. So, yan lang naman yung pahapyaw. Tara, unbox na natin. By the way, so habang nag-unbox ako dito, gusto ko lang sabihin sa inyo na pwede na kayo mag-pre-order ng Camon 50 and also Camon 50 Ultra. Ilalagay ko po yung link dyan sa description down below. Kung hindi ako nagkakamali, kinakailangan nyo mag-down ng 500 pesos para makapag-pre-order. Pwede rin kayo magantay sa April 17 dahil sa April 17 yung full release or pwede na talaga tayong bumili offline and also online. Okay, unang-una natin makikita sa box which is pretty common Tecno AI box. Then sa loob nito, dito natin makikita yung mga common inclusion which is gaya na lang ng ating stickers and also yung ating license bulk Qualcomm na paperwork dito. Lagay natin yan dito sa gilid. Nandito na rin yung ating 12+1 warranty card and syempre nandito yung ating warranty slip mismo. Yan. So ito yung gagamitin nyo if ever na mag-claim kayo ng warranty. And then syempre meron tayo dyan kasama na pang setup ng tempered glass and also tempered glass itself. And actually, yeah, curved screen. So curved screen pala yung tempered glass natin, meaning curved screen din yung ating mismong Camon 50 Ultra. And then lastly, makikita natin dito yung ating maganda na phone case. Look at that. Actually, ang ganda niya. Ako yung tatanungin. Itong part na to is para siyang fabric na material which is pamosa talaga si Tecno pagdating sa part na yan. Yung fabric material sa mga phones sila and also sa mga case. And actually, ang ganda ng texture kung ako yung tatanungin. And yeah, for me, plus points itong kanyang case kasi maganda. Pero I don't know kung dumihin ba to kasi pawisin akong tao so gagamitin ko to. Titingnan natin kung dudumi siya or hindi. Yan, kasi alam ko yung gantong material, kapitin siya ng dumi, lalo na kapag basahin yung kamay. Malalaman natin yan sa full review. Anyway, next naman natin makikita is yung ating unit itself. And dito natin makikita yung pahapyaw na specs na nabanggit ko na rin naman kanina. Na-unbox natin ito at tingnan natin yung overall look niya. Ooh, sheesh! Oh my God, ang ganda ng back panel. Alisin ko lang to. And then, ito na yung pinaka-overall look ng ating Camon 50 Ultra. Look at the design. Actually, yung unang-una agad na nasabi or first impression ko dito, to be honest, is para siyang Samsung phone. Yan yung una agad pumasok sa isip ko nung nakita ko yung design niya. But yeah, curve yung likod niya, curve din yung mismong screen. So, naka 3D curve design tayo dito. And definitely, ang nipis niyang tingnan. Actually, yan yung nagiging pros naman ng mga naka 3D curve design. Yung talaga makakakuha tayo ng manipis and also comfortable na grip mapa, one hand position and also gaming grip which is one of my favorite kung ako yung tatanungin ninyo. In terms sa look ng mismong Camon 50 Ultra, ang ganda niya kung ako yung tatanungin at least sa first impression ko. Tingnan natin kung paano siya mag-work in real life use. Anyway, next naman natin makikita dito is yung ating 45 watts fast charging adapter and also yung ating charging cable. And that's pretty much it. Ngayon, setup ko lang muna itong ating Camon 50 Ultra unit natin. And then pag-usapan natin yung mga kinakailangan nating asahan na specification or features ng device na to. Let's go. So habang binuboot up ko tong Camon 50 Ultra, gusto ko lang ipakita sa inyo yung overall style niya. Kapag nilagay na natin yung ating built-in case and look at that design, ang ganda niyang tingnan. Open yung mga buttons dito, so madali lang siyang i-click. Hindi kagaya sa iba na fully cover yan. Okay, kakatapos lang natin siyang i-boot up at yung una ko agad napansin dito
dito para siyang iOS. I mean, yung overall UI or yung mismong overall na look or skin ng iOS 16 is para siyang iOS talaga. Kung titingnan niyo dito yung settings at kung titingnan niyo sa iPhone, same na same, similar na similar, at yung kanilang parang transparent design the same lang din dito. Yung animation na ginamit, actually pretty much the same, but yeah, goods naman siya. Kung animation wise, para sa akin, goods na in-adopt nila yan. Sa icon din, mapapansin niyo na the same na rin sila ng icon, and yeah, nakita ko na rin to sa Infinix Phone, kaya hindi na rin naman ako na-surprise na pati si Tecno i-adopt yan. And actually, win-win yun para sa atin na bumibili talaga ng mga Tecno phones dahil nagkaroon sila ng improvement pagdating sa overall UI nila. And actually, hindi lang naman si Tecno yung gumagawa niyan, napakadaming brands out there, and yeah, normal na to kung ako yung tatanungin, and hindi na rin naman ako na-shock. Bale, isa pa sa napansin ko dito, meron tayo ditong extra button dito sa left side. Dahil dito sa ating right side, makikita natin dito yung ating volume buttons and also yung ating power button. Kung saan kapag nilong press natin, ma-activate natin yung built-in AI neto, which is si Ella. And yeah, for me, plus points to kasi meron silang built-in AI na hindi ko nakita sa ibang mga phones out there. Or yung iba is ginagamit nila yung default, which is Gemini. Then dito naman sa left side, meron tayo ditong isang button at tinatawag nila to na one-tap button or extra button. Bale, meron itong dalawang function. Pwede natin siya gamitin in long press mode and also pwede din natin siya gamitin in one-tap mode. Sa long press mode, ma-activate lang natin dito yung kanilang Ella AI, gaya lang din ng power button. Ganun lang yung kaya niyang gawin. And then, meron pa siyang isang mode which is one-tap mode na kung saan ma-activate natin yung tinatawag nila na flash memo. Bali, yung idea nito ay magti-take siya ng screenshot and then using that screenshot, i-store to sa MindHub na kung saan i-analyze to ng AI or ng isang algorithm para i-check kung ano yung pinaka-context or information nun para mag-create ng summary and also i-store yung link. So, ganito yung pinaka-idea paano siya gamitin. Halimbawa, pumunta kayo sa Google Chrome, may nakita kayong article, gusto niyo siyang i-screenshot para gamitin sa next inyong project or something. Bale, i-single press mo lang to and as you can see, magti-take siya ng screenshot at i-analyze siya dito ng AI natin. And then kapag pinindot nyo yan, makikita ninyo dito yung screenshot and then gagawa siya ng AI summary. Pag walang lumabas, click nyo lang yung retry and then maglo-load yan and then automatic magki-create siya ng summary para sa inyo. Minsan mabilis siya, minsan hindi. So ayan, as you can see, nakatatlong retry ako bago siya lumabas. Pero dahil nga kaka-unboxan natin to, may nakita ko na software update dito na pwede nating i-flash mamaya para mapik siguro tong mabagal nila na pag-create ng summary. And bukod sa overall summary na makikita natin dito or pagsa-summarize niya nung in-screenshot mo, if ever man na-close ninyo or na-access nyo na yung website or yung pinagkuhanan nyo ng information, meron siyang option na bumalik doon. As you can see, may makikita kayo ditong Google Chrome icon. Pag kinalik nyo yan, mapupunta or babalik tayo doon sa same page and also sa same website na pinuntahan natin nung ginawa natin yung screenshot. Also, hindi lang yun yung kaya niyang gawin, kaya niya rin i-summarize yung email ninyo or kaya mag-set ng date or yung schedule dun sa calendar ninyo if ever na may event. Like for example, meron nagpadala sa inyo ng invitation through email, screenshot nyo lang using this and automatic magsaset siya ng schedule sa inyo. Kumbaga, para lang din siyang essential space in nating before pero merong twist or medyo advanced ng konti. So pag-usapan natin to sa full review. Anyway, iba pang specs, gaya ng sabi ko, meron tong Dimensity 7400 Ultimate. Malalaman natin yung overall performance niyan sa gagawin natin yung full review and also extreme gaming test. Kaya para sa mga interesado kung ano yung kayang gawin ng bad boy na to, abangan ninyo sa ating main channel. And also para sa mga interesado sumali din sa giveaway, abang-abang din sa main channel. Yun lang muna guys sa ngayon. Peace out muna. Let's go.